Mga kabombo at mga ka-Star Nation, kapiling natin ay isang clinical psychologist at mabibigyan tayo ng gabay kaugnay ho dun sa handling ng mga sitwasyon na talagang gumugulantang sa atin, ano? Or the past few days, may mga magkakasunod ho kasing insidente na kinakailangan ng iba yung pag-iingat doon ho sa pagtingin at kailangan din ng paggabay, no? Pabati natin sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. Napapakinggan at napapanood po tayo sa mga himpilan ng Bombo Radio Philippines at sa ating mga digital platforms. Si Bombo Dennis Hamito po ito, and together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Dr. Gladys Canillo Borja. Good morning. Good morning, Sir Dennis. Good morning. Good morning, everyone. So, yeah. Yeah, okay. Unang-una, sa pananaw ho ng isang psychologist, paano tutugunan ng isang kaso ng karahasan kung ang sangkot ho dito ay minor de edad pa lamang? Oh, yeah. So, from a psychological perspective, kapag like what you mentioned, no, kapag minor kasi involved sa isang violence, no, kailangan nating tingnan yung sitwasyon sa madaming anggulo. So, on top of my mind, we have to look into developmental and psychosocial lens. Wag lang natin tingnan kung ano yung ginawa ng bata, kung ano yung nangyari, pero kailangan nating maintindihan na maraming factor na maaaring mag-contribute nga doon sa naging behavior, tulad ng ano yung environment nila, family dynamics, peer relationship, yung experience nila sa school, or even how they regulate their emotions, no? Since we all know based on research, no, na talagang sa ganong edad eh wala pa silang sapat na kakayanan para i-regulate ang emotion nila, or kung ano yung maayos na coping abilities, lalo na pag nasa stressful scenario sila. So therefore, kailangan nating i-emphasize na um, hindi naman din kailangan na-justify, no, na, oh, maaari kasi na-bully or may traumatic experience sa pamilya and whatnot. It's not also the time for us to justify na kaya nila nagawa yung isang violence is because of those reasons, no? But what we need to understand is definitely accountability. We need to know deeper who's the accountable for this. So ako personally, malaki ang pananagutan ng mga magulang, no? Kung bakit nagkaroon ng ganitong pangyayari o karahasan. So, therefore, yung response natin dapat hindi lang naka-focus sa punishment. Kailangan meron ding proper investigation, meron ding deeper psychological assessment, family intervention, or even creating a safe space for everyone, hindi lang doon sa involved na mga nandun sa location, but in general, since nga this is something na for sure, no, nakikita at napapanood ng karaniwan o ng lahat ng mga estudyante sa Pilipinas. So, yun. Okay. Paano ho ba ang ideal naman na pagtugon? Dahil lumalabas do'n sa testimonya nung mga bata na involved ay ang cause daw is bullying. Mula ho sa panig ng mga nagiging biktima ng bullying, ano ho ang mainam na gawin lalo't ito yung sinasabi, although hindi absolute na, well, gano'n talaga ang sitwasyon hangga't hindi pa tapos ang investigasyon. So papaano ho ang nakikita ninyong mainam na pagtugon do'n sa ang nag-uugat sa bullying case? Correct. I agree with you, Dennis, no, na I don't see it or I don't buy it lang in a one perspective na bullying siya. Pero sige, let's try to process that concept of what if there's a possibility of bullying nga, no. First and foremost, kailangan nating makinig sa halimbawa, no, if someone experiencing it, or let's say nga maaaring yun yung kanilang dinunog na rason. Kailangan makita natin na um, tayo bilang adult, no, ang isa sa pinaka-response natin, in any case to ha, since nga I don't see it like that the bullying is the strongest possible reason, no. Ako, I don't know if you're asked this, but more of like
nandun ako sa punto ng copying effect than the bullying yung copycat effect. So anyway, going back to the idea ng bullying, tayo mga adult, much better na wag natin i-minimize yung mga sumbong or mga senyales na ang isang bata ay maaaring nakakaranas or sila mismo yung nambubuli in a both side. Dapat wag natin hayaan lang or i-normalize na, sige, ang mga bata talaga may mga ganyan. So, yan ang pinaka-isa sa kailangan nating i-remind sa ating mga sarili, no, bilang mga magulang o nakakatanda. I see. And yeah, Mm. Okay. in general, Yes, yes, Doc. Ang akin hong katandem dito, may ilang punto rin na nais pong itanong po sa inyo. Bumbo Ever? Alright. Ano naman po ba yung mahalaga po bang dapat na ikonsidera ng isa pong guro o faculty member kapag nagkakaroon po ng karahasan sa isang institusyon, kagaya na lamang po ng pang-aralan? Oo, napaka-importante ng role ng teacher ngayon, no? Hindi lang sila mag-a-act ngayon as a teacher, but instead, kailangan talaga, not really a therapist per se, pero hinihingan sila ng mas mataas na kalakasan ng kalooban din. So therefore, ano yung mga kailangan gawin? Kung halimbawa, during the crisis, ang immediate response talaga, priority natin is safety. But after the incident, kailangan ng mga guro natin ma-recognize din nila kung ano yung mga sintomas ng mga estudyante na maaaring trauma-related na rin pala, given na iba-iba kasi tayo or ang mga estudyante kung paano nila ipakita yung mga trauma response nila, no? It could be yung iba tahimik lang, yung iba emotional talaga, pinapakita na umiyak sila. So therefore, yan ang pinaka-isa sa sort responsibility nila. Remain calm, provide sense of safety. Oh, by the way, this one, let's try to avoid spreading assumptions or unverified information, no? Na parang makakadagdag kasi yun sa mga like yung mga conspiracy theory na mga, alam niyo na, yung mga kabataan, madaling this and that kasi sabi ng matatanda, no, or sabi ng teacher. So, let's allow us, everyone, to express our emotions. So, wag din natin na if bilang guro, no, wag nating pilitin ng mga estudyante na dapat makisalimuha na or magsalita or mag-express. Kumbaga hayaan natin sila na magkaroon ng sapat na oras para o panahon ng pagproseso ng paghilom. So ayun, yun yung mga on top role na nakikita ko na dapat tugunan ng mga guro natin, which is mabigat. Alright. Bombo Dennis. Okay. Sana nga no, maging bahagi ito ng mga prioridad ng ating pong pamahalaan lalo't malapit na yung State of the Nation address ng Pangulo. At yan, isa sa pwede na ma-include no, sa mga programa sa under ng Department of Education. So with that, maraming salamat po Doc Gladys dito sa mga impormasyong na ibahagi niyo ngayong umaga. Thank you. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Dr. Gladys Canillo Borja, isang clinical psychologist, kaugnay dito sa mga usapin may kinalaman sa mga kaso ng juvenile criminal liability and other related topics at yung issue ng bullying na hanggang ngayon hindi humuhupa at nasasawata sa ating bansa. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.